paki-take note po nito ma'am, ito yung kailangan nyo. So trading view, MT4, okay? Kasi ma'am, ito siya. Bakit kailangan yung aralin si trading? Okay? Kasi ma'am, pakinggan niyo po tong ko, sasabihin ma'am. Kasi 'di ba, nagwo-work tayo or kung ano man ginagawa natin sa buhay to earn money. Ngayon kasi naturo sa atin ng society is pag kumikita ng pera, i-save sa bangko, mag-ipon. Tama mali? 'Di ba ganon? So ngayon, babalikin natin 'yon. So kung kumikita ka, okay, yung earnings mo na 'yon, so I want you na instead na ilagay sa bangko, pinapatulog natin yung pera natin sa bangko. So ngayon, ito yung opportunity na which is yung pera natin, pwede para natin palaguin kaysa pinapatulog natin sa bangko. That's why inaaral natin to. Okay? Imagine yung pera nyo, you can make it times 10, di ba? Times 20. So yun yung good thing dito sa Forex. Di ba? So ganon. So kumbaga hinak natin yon na tayo, alam natin to, which is, ganon yung gagawin natin na instead pala na papakinabangan ni bangko yung pera ko. So ako na mismo yung magpapalago ng pera ko. Okay? So ganun siya. That's why inaaral natin to. So ganito lang mag-trade. Like I say, 'di ba, sa mga tinuro ko ganun lang. So hindi nyo kailangan ng kasi maraming malilito. Okay na yung iba po, ang dami na nagte-trade kung ano-ano yung strategy na ginagamit. No, hindi nyo kailangan ng maraming strategy. Etong tinuro ko, enough na to make money. Okay? Enough na yan to make money. Kumbaga, ito yung consistent approach na gumagana sa market. Okay? So let's say ganyan, okay? Tuturuan kita. So ngayon ito yung trade natin, di ba? So ina-analyze natin yung market, di ba? Kumbaga based sa sinasabi sa atin ni Mark, ano ba yung mas malamang na mangyari? So ang mas malamang na mangyari is tataas, di ba? So ngayon naglagay tayo ng trend line, di ba? Yung price is nasa trend line natin and then naglagay tayo dito ng zone which is resistance becomes support. So pag nasa support, ano gagawin natin? Magbabay ba tayo or magsisell? Di ba? Magbabay. So meron tayong trade. Okay? So i-execute natin yung trade natin. So dito, ang trade natin is GBP USD. So ito yung currency na tinitrade natin. Currency pair, di ba? GBP USD. So nag-buy tayo dito. Sa price ng 1.28465, di ba? So sinabi ko na itong gray na to, dito tayo nag-enter. So ito siya, di ba, yung katapat niya, and then yung stop loss natin, itong pula na to, di ba? And then itong green na to, ito yung take profit natin. Okay? So GBP USD, nag-buy tayo sa price na buy at 128. Okay. 128,465. And then ang stop loss natin, meaning ano yung stop loss? Yung stop loss, kumbaga ito yung risk. Okay? Ito yung mawawala sa atin pag nag-against sa atin yung market. Okay? Kumbaga once na hindi pumunta sa direction natin, so ito yung mawawala sa atin. Kung makikita nyo, sir, okay lang ba matalo? Yes, okay lang matalo. Bakit? Kasi sabihin natin na oo, kumbaga in a term na parang gusto ni market yung pera mo, pero yung opportunity na bigyan ka rin dito ni market ng mas malaking pera. Okay? So, yun siya. Kumbaga, nagpapatalo tayo ng maliit and then nananalo tayo ng mas malaki. That's why in a long run, in a long term, so pag nag-ooperate lang tayo sa tamang perspective, sa tamang pag-iisip kung paano mag-trade, and then pina-follow natin yung plan natin, so magiging consistent winner tayo. Okay po? So I want you, ma'am, to think na trading isa siya. Etong pagti-trade, ma'am, okay? Lifetime to. Kumbaga hindi to yung parang kailangan lang 3 months, 1 year. No. Kumbaga kasama na siya sa buhay mo. Okay? So parang 'di ba kung kunyari magti-trade ka, hayaan mo yung market. So it is what it is. Nagpa-profit ka, buhay ka, 'di ba? Trade for a living. Kasi ma'am, for your information, ako po, okay na wala akong ginagawang ibang bagay, more on trade. So dito, kumbaga ito na po yung dito na ako nabubuhay, ito na yung lifestyle ko, okay? Kumbaga ang kagandahan, wala kang boss, okay? Kumbaga ikaw yung boss dito, 'di ba? So walang magsasabi sa iyo na kailangan gawin mo to, kailangan gawin mo yan, hindi. So dito, tayo yung may-ari ng laro.
Okay? Para tayo dito, ma'am, mga casino owners. 'Di ba? Casino owners. 'Di ba yung casino owners, sila yung may-ari ng casino. Bakit ang casino ang gaganda? Yung laro na yon is parang probability lang siya, 'di ba? Sugal lang siya. So baga walang kasiguraduhan. Pero bakit sila pinapagarbo nila yung casino? Kasi alam nila na nasa kanila yung kalamangan. Okay? So, same sa trading. So, tayo, parang casino owner side dito, nasa atin yung advantage, which is alam natin yung ginagawa natin, alam natin kung ano yung kalamangan natin sa market, and then nag-ooperate tayo ng tama sa environment ng trading. So, from that, yung resulta na makukuha mo, okay, consistent profitable trader ka. Okay? Kasi ma'am, that's why maraming hindi consistent profitable trader it because hindi sila nag-ooperate ng tama sa market. Okay? So, kaya good news sa'yo kasi yung napapanood mo, yung napag-aaralan mo, is tama na. Kumbaga, hindi mo na kasi magagawa yung mga magagawa mong bagay na mali sa pagtitrade. Okay? So, yon. So, let's continue. So, stop loss, which is ito yung risk natin. Okay? So, 1.27840. So, ito yung price. Diba? So, based ba ma'am sa sa mga napanood nyo dun sa video natin, naintindihan nyo naman, okay naman. Okay naman po. So, ganun lang ma'am, consistent lang. Okay, I want you consistent lang. Na kahit ma'am yung isang video, kahit ulitin nyo ma'am ng 10 times, 20 times, okay, okay lang. Yun yung pinaka-importante. Kasi importante makabisado mo, maintindihan mo ng maayos, di ba na ganito lang pala siya. And then, unconsciously, darating yung panahon, hindi mo namamalayan, nag-ooperate ka na as a trader. Okay? Kasi para maging masabing trader ka, you think like a trader. Okay? Hindi porket kasi nagte-trade lang, is trader na. No. So merong kinakailangan na skills, mental skills kung paano mag-execute, ano yung kailangan na beliefs. So lahat yun, di ba, tinuturo natin sa academy natin. So that's why kailangan yung ulitin yung mga video natin na sinesend ko kasi ganun lang. Okay? Kasi the more na inuulit mo yan, the more na mapoprogram sa'yo, may intindihan mo, magiging ganun ka. Okay? Magiging madali lang din sa'yo si trading. So ganun lang. So dito ang risk natin is 60 pips. Okay. Madali lang. So basta ma'am, after mo, pag wala ka na, di ka na busy ma'am, so download mo tong TradingView, di ba? Itong MetaTrader 4. So itong MetaTrader 4 ma'am, download mo to sa cellphone mo. So yan. So basta importante ma'am, makabisado mo to, 'di ba, yung paggamit nitong trend line, yan. So, ma-execute mo na. So, once na 'di ba yung mga tinuturo natin is ikaw ini-execute mo na, 'di ba, kung paano. So, naano mo, napapractice mo. Ganun lang. So, ulit-ulitin mo lang, ma'am, kasi yun lang naman ang sikreto talaga eh. Kasi kung ano yung palagi mong ginagawa, doon ka gagaling. Okay? So, pag ito sinimulan mo, nagtuloy-tuloy ka, 'di ba? So, darating yung time, 'di ba? So, I want you na magbigay ka ng kumbaga long-term mindset, 'di ba, na soon gaganda buhay natin, 'di ba? So, 'yun. Magkakaroon ka ng passive income, so magkakaroon ka ng financial freedom. 'Yun yung pinaka-result. Kumbaga, ma'am, ang good thing kasi dito sa forex, ang pinakamaganda dito is magkakaroon ka ng financial freedom. Ano 'yun? You don't hindi ka na nag-worry sa pera. Imagine, hindi ka na namang problema sa pera. Meaning, pera yung nagtatrabaho sa'yo, nagkakaroon ka ng passive income, na kahit ano yung ginagawa mo, kunyari gumagawa ka man ngayon ng ibang bagay, so yung pera nag-work sa'yo. Okay? Nagtatrabaho yung pera para sa'yo. Imagine. So hindi na, meaning, pwede pala ako kumita sa pagtitrade. Okay? Kumikita tayo sa pagtitrade na pera yung nagtatrabaho. Bakit? Kasi wala yung oras natin dito eh. Tama? So nag-trade lang tayo. Let's say for example, nag-trade tayo today, 30 minutes lang, and then let the market do the work. Hahayaan na natin siya. 'Di ba? So imagine. So yung opportunity na 'yon. So yung oras mo, malalagay mo sa ibang bagay. Okay, ganun kaganda. Okay? 'Di ba? So 'yon. Kasi marami pong hindi naniniwala na totoo ba 'yan, kumikita kahit walang ginagawa. Sa una, kailangan mo siyang pag-aralan. Pero yung kikita ka na kahit wala kang gawin, totoo 'yon. Pag na-master mo na ito, okay, pag naging profitable trader ka na, kasi yan eh. Kasi kaya ka lang naman hindi naniniwala yung mga tao kasi hindi pa nila napag-aaralan, hindi nila natututunan, wala silang programming sa isip, that's why hindi nila pinapaniwalaan. Tama po ba?
Yun po. Di ba? So, yon. Kaya, inaano ko ma'am, kumbaga kaya ganito yung sinasabi ko, I want you na talagang panggigilan mo na pag-aralan si Forex. Kumbaga, wag mo muna isipin kung paano ba ako kikita agad. Wag niyo munang isipin yon. Ang isipin niyo, pag-aaralan ko muna to. Pag-aaralan ko, pag-aaralan ko, pag-aaralan ko. Once na nang pag-aralan mo na to, nakuha mo na, tsaka ka tsaka ka alam mo yon, yung talagang pera, kikita na ako ng pera. Kasunod na yon. Okay, kasi the more you learn, the more you earn. Kailangan mag-learn ka muna bago ka mag-earn. Kasi paano ka kikita sa isang environment kung wala kang alam, kung wala pa tayong idea, tama? Okay, so kumbaga, gina-guide ko na kayo sa in a right way. Kasi ma'am, marami nagsisimula sa trading porket nalaman nila na ang daming pera sa trading. So, di ba, natuto lang sila paano mag-trade, mag-enter ng MT4. So, baliw na baliw. That's why nalulus sila dito kasi wala silang right knowledge. Okay? So, that's why kailangan nyo munang aralin to para magkaroon kayo ng knowledge. Okay po? Okay po. So, yan. Ganyan lang mag-trade. Napakadali lang. Diba? So, basta sinasabi ko, napakadali lang mag-trade. And every time na meron kayong naririnig, nagtuturo na sinasabi, mahirap Forex, mahirap mag-trade, huwag na kayong makinig sa taong yon. Okay? Okay? Kasi yung hindi tayo nag-hate ng tao, ang hate natin yung aral. Kasi pag sinabi niyang mahirap Forex, ba't ka makikinig sa taong nahihirapan? So, mahirap nga sa kanya eh. Tama ba? So, mahihirapan ka din kasi nahihirapan nga yung nagtuturo eh. Tama ba? So, sa atin, tinuturo natin madali si Forex. Kasi for me, alam ko na yung ginagawa ko. Very confident na ako kung paano mag-trade, kung ano ba talaga yung meron sa market. Okay? Kung ano ba talaga yung meron sa market. That's why ganito lang. Ganito natin na i-execute kadali yung pag-trade. Okay? So, yon. So, TP1. So, imagine, meron tayo ditong trade. So, yung 60 pips natin kapalit sa 100. Let's make sa TP1 natin 1:2 ratio. So 'di ba imagine ma'am, nag-risk ka ng kumbaga sabihin natin meron kang baka, meron kang baboy. Ba imagine mo yung baboy mo kapalit ng dalawang baboy. Ayaw mo ba nun? 'Di ba? Imagine, 'di ba? Yung baboy mo na isa kapalit sa dalawang baboy. 'Di ba? So ganun sa pagti-trade, okay? So ang kagandahan dito, yung pera mo pwedeng mag times 2, times 3, times 4, times 5, times 6, times, 'di ba? Ganon, nagdudumo-doble-doble. Compare sa iba, 'di ba, kung magsusugal ka, kunyari nagtaya ka 1,000, 1,000 lang din mapapanalunan mo if ever, 'di ba? So dito, ang kagandahan sa Forex is 'yon. Okay? So we can earn mas malaki. So TP1, so ito yung ilalagay natin ma'am sa MT4. Okay? So bakit natin 'to ginagawa? Take note of this. 'Di ba? So ito GBP USD yung currency pair, dito tayo nag-enter. 'Di ba? Sa gray na 'to and then ito yung stop loss natin. Itong mga number na 'to, ito yung ilalagay natin sa MetaTrader 4 natin. So once na nalagay natin yan sa MetaTrader 4 natin, okay? So automatic na kumbaga systematic na yung pagkuha natin ng profit. Okay? So hindi mo na kailangan bantayan si market or maging gwardiya ka na kailangan ba nakatingin ako lagi sa market. No, kasi sa market siya, kumbaga hindi mo siya makokontrol, hindi mo siya mamanipulate. So hahayaan mo lang na gawin ng market yung gusto niya. Okay? So pero from its perspective, 'di ba? Kung makikita nyo, so ang ginawa natin dito, completely kumbaga bakit madali lang sa atin mag-trade kasi completely na accept na talaga natin. Okay? Kumbaga yung psychological reality sa market. 'Di ba? Ano ba talaga si market? 'Di ba si market neutral siya? 'Di ba hindi siya nagre-respond sa sa manipulation, sa controlling. So that's why dahil alam na natin kung ano pala si market, that's why correspondingly tanggap na natin yung risk na mawawala sa atin. Okay? Kasi the more na hindi mo tanggap yung risk na mawawala sa iyo dito, doon ka magkakagawa ng error. Kasi bakit? De-define mo or i-interpret mo si market in a painful ways, sa masakit na paraan. Okay? So kunyari, hindi mo tanggap yung risk. So ngayon, nagkakaroon ng negative quality yung information na nakikita mo sa market. Pero in reality, wala talaga yun sa market. Nasa state of mind mo lang yun. Mali lang yung psychology mo. Okay? Ganun siya. So that's why, accept na natin yung risk. Dahil accept na natin yung risk, so in-eliminate na natin yung itukuyin natin sa market or bigyang kahulugan yung market information in a painful ways. Okay? That's why, kumbaga, ang nangyayari, nasa zone tayo. Okay? Nasa zone tayo. Nasa tayo? Kumbaga, opportunity flow.
Okay, so kumbaga nasa sandali tayo, nasa moment tayo, 'di ba? So kumbaga ang perspective is kumbaga peaceful tayo na hindi na natin kailangan malaman yung susunod na mangyayari sa market. Okay, kumbaga peace na tayo doon. That's why bukas yung utak natin, open yung mind natin sa kumbaga through exchanges of energy. Okay, kumbaga tingnan mo, kumbaga napakadali, walang conflicting thoughts, walang contradicting thoughts, 'di ba? Kasi tama yung energy, yung exchange of energy from you and habang nagte-trade ka is bukas. That's why lahat ng alam natin sa market, okay, lahat ng alam natin sa market is na-execute natin, nalalabas natin kasi walang hinaharang walang binablock na information. Okay, kumbaga ang perspective lang natin dito, once na nagte-trade, gagamitin lang natin yung napag-aralan natin. Okay, yung edge natin. So, lahat ng napag-aralan natin, kumbaga kung paano kumita, 'di ba? Kung paano yung paano yung methodology natin, 'di ba? Yung pamamaraan natin kung paano mag-trade. Okay? So ito katulad nito, 'di ba? So in-apply lang natin sa market. And then once na in-apply natin sa market, so ngayon from its perspective, sa perspective ni market at the moment, ano ba yung kumbaga what likely na mangyayari? Kumbaga ano yung mas malamang na mangyayari? Okay? So dahil nung na-execute natin, so ano yung mas malamang na mangyari? Kumbaga ano yung sinasabi ni market? So that's why nasa opportunity flow tayo. 'Di ba? So ganun kadali mag-trade. So yan yung trade natin. 'Di ba? So TP1 natin is 1.2. So always once na nagte-trade ka ma'am, pag nagte-trade ka na, always make it ang TP1 mo mag-ano ka ng 1:2 ratio. Dapat okay, yung mo, pera mo dapat doble dun sa nire-risk. Okay? Yung mapapanalunan mo. So 130 pips, 135 pips, 137. So yan. Tapos na ba work mo, ma'am? Hindi pa po. Hanggang bukas pa po. Alas 3 po. Okay lang yun, ma'am. Ano ka lang, ipon ka lang, di ba? Pag natutunan mo to sa trade, baka magulat sa'yo mga kasama mo yan. Ba't ang dami mo ng pera? Di ba? Tapos turuan mo din sila pag natuto ka. Okay? Kasi it's all about influencing. Kasi maniwala kayo sa akin, ma'am. Mag-share lang tayo ng mabuting bagay, mag-share lang tayo ng value sa tao. Yun din yung babalik sa atin. Okay? Yun din yung babalik sa atin. Di ba? So, maganda din. So, so let's make 200 pips. Okay. So yan. So ito lang muna yung trade natin. So may isi-send ako sa yung ma'am. Meron ako sa yung isi-send na video. Okay? So alam ko na nasa work po kayo. So kumbaga kasi yan syempre may iba kayong iniisip. So wala yung focus nyo dito. So okay lang yan. Kumbaga I understand naman Kumbaga yun, sisendan ko kayo ng video so panoorin nyo. And then lagi kong advice instead na, 'di ba? So after natin ng work, ano gagawin natin? So I want you na maging productive tayo na instead na yung oras natin gamitin natin sa, 'di ba, hindi makakatulong na bagay. So gamitin natin sa pag-aaral. Okay? Kasi ang nile-learn natin dito, ma'am, is para naman sa atin 'Di ba? So pag natutunan natin, good news. Okay? Okay, ma'am? Okay po. Thank you po. Okay. Sige, ma'am. Enjoy po kayo dyan. Enjoy po kayo. God bless po. Pray lang po always. Okay? Okay po. Thank you po. Ano po kayo? Pagiging profitable trader din po kayo. Okay po? Okay po. Sige po. Thank you. Bye.